So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, sa wakas, napalitan na nga itong kukupad-kupad nating Solicitor General na si Minardo Guevara. Actually, no mga kababayan, in the first place, dapat hindi talaga siya na-appoint. Kasi kung pagbabasihan po natin yung track record niya, hindi po talaga maganda. So pag-usapan ngayon natin yan at pag-usapan din po natin kung sino itong Darlene Bernabe na pinalit nga po dito kay Minardo Guevara. So una mga kababayan, napakita ko to sa inyo, no. So si Minardo Guevara po ay appointee po ni Digong noong 2016 pa lang. So nakalagay dito, no, he rejoined the office of the president on June 30, 2016. So ibig sabihin noon June 30, 2016, pagkaupo nga po ni Digong, inappoint ka agad siya bilang Senior Deputy Executive Secretary ni Digong. Okay. And then eventually nung 2018, ito naman, siya naman po ay naupo na bilang DOJ, Department of Justice. So kung kukumpara po natin ngayon, kumbaga siya po yung Boying Rimulya ni Digong. So tingnan nyo to Yan, may picture, no. President Rodrigo Duterte has one directive, said newly appointed ad interim secretary of the Department of Justice, Minardo Guevara. Okay. So okay na yan Okay na, sige, okay lang. At least trabaho lang yan. Pero mga streetwise, no, in the first place, itong si Minardo Guevara, mga kababayan, siya po yung unang-unang humarang sa ICC noong 2019. Ito, nakalagay ito dito, no. Ito, hinalungkat ko talaga ito, So ito, March 12, 2019. DOJ chief claims ICC can probe prosecute Duterte. Yan, 2019 po ito. And by the way, mga kababayan, nung 2021, kung hindi ako nakakamali, naging abogado pa ni Digong, no, si Minardo Guevara sa ICC para hindi pa matuloy yung investigasyon dito ng ICC sa Pilipinas. So ganyan po yung track record po ni Minardo Guevara. Wala po siyang pakialam sa mga namatay noong panahon mga po ng tukhang. Kasi ang point dito, mga kababayan, DOJ Secretary po siya. No? DOJ Secretary po siya. Department of Justice nga Sa libo-libo nga pong namatay noong panahon nga ng tukhang, mas kinampihan pa nga ni Minardo Guevara itong si Digong. So okay lang po sana yun Yun nga lang po, ang tanong natin dito, bilang DOJ Secretary, anong ginawa ni Minardo Guevara, no, dun po sa mga libo-libong namatay na hindi po nakakuha ng katarungan? Di ba, isipin nyo sa dami po ng napaganon nga po ng tukhang, wala pang 10 yung mga pulis na napanagot. So dun pa lang po, palpak na po talaga si Minardo Guevara. At ako nagulat ako, no, nung pag-upo ni PBBM, no, na bakit ito ang kinuha niya bilang Solicitor General. So ano ba yung trabaho ng Solicitor General, mga kababayan? Siya po yung magiging abogado ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Kasi ito for example, diba, merong kaso, may isang individual, kakasuhan ang gobyerno, siya po yung umaharap. So ang naging problema ngayon ni Minardo Guevara, mga streetwise, no, nung nag-file nga po ng kaso, itong kampo nga nila Sara Duterte sa Supreme Court regarding nga po dito sa pag-aresto nga po kay Digong, na dapat si Minardo Guevara po yung aharap, tumanggi po siya. So ito, no, nabalita ito noong March 19, 2025. So sabi dito, no, Bato de la Rosa praises Soljan Guevara for rejecting ICC Corporation. Ito, basahin lang natin kasi napaka-interesting nito, no. Senator Bato de la Rosa has commended Solicitor General Minardo Guevara for his decision not to represent the Philippine government in the petition filed by former President Rodrigo Duterte's children before the Supreme Court. Di ba? Mabuti po yung ito yung sabi ni Bato, mabuti pa yung Solicitor General, alam nila ang kanilang trabaho. Mabuhay po kayo, Soljan Guevara et al., di ba? For refusing to defend his abusive government, De La Rosa said. Di ba? Isipin mo
gobyerno ka ng abogado ka ng Pilipinas. Dinimanda po sa Supreme Court yung gobyerno ng Pilipinas tapos ikaw ayaw mo. Ayaw mong humarap. So nagtrabaho ka pa bilang soldier kung ayaw mo rin naman pala. No, so ewan ko lang, no, kasi ito yung sinasabi natin eh. Well, mayroon naman po tayong kasabihan na better late than never. Pero grabing kapalpakan na po talaga ang ginawa nga po ni Sergeant Guevara, no? Diyan nga po sa opisina niya. No? So ngayon mga streetwise, no? Ito ngayon yung papalit sa kanya, itong si Darlene Marie B. Bernabe. So sa hindi lang po nakakaalam, ano po siya, dati po siya asawa ni Samboy Lim. Yung basketball player. And by the way, no, itong si Attorney Darlene Marie Bernabe, nag-a-apply po siya bilang Supreme Court Justice, no, na naka-pending pa ngayon. Pero mukhang hindi na po matutuloy po yung application na yan kasi nga po, siya na po yung bagong Solicitor General natin. And then by the way, mga kababayan, no, ito unang-una, siya po ay Dean sa UP sa ngayon. Dean po siya sa UP Law, University of the Philippines. And then siya din po ay ito yung mga background niya eh. So siya pala ay naging CEO ng Pag-ibig. Wait, check ko lang ulit. Okay, so correct nga, no. So siya po ay CEO ng Pag-ibig Fund nung panahon nga po ni Pinoy Aquino. And then, siya rin pala ay naging abogado ng Procter & Gamble. Okay, senior counsel and member leadership team in 2010 appointed by the President of the Republic of the Philippines as the CEO of Pag-ibig Fund. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ako naniniwala naman po ako na tinanggap po ito ni Attorney Darlene Bernabe itong trabaho na to. Ang una niya po magiging obligasyon ngayon is harapin nga po itong kaso na sinampa nga po ng mga anak nga po ni Digong sa gobyernong ito regarding nga po sa pag-aresto nga po kay Digong. Ganun po dapat, di ba? So, bukod nga kasi actually maraming trabaho po yung Solicitor General sa hindi lang po nakakaalam. For example, ito yung mga nakikita kong mga trabaho ng OSG eh. For example, mayroong government project. Tapos merong lupang tinamaan. So, yung may-ari ng lupa, dinimanda ng gobyerno, OSG po yung umaharap doon. So, ayan po yung trabaho ng OSG. At syempre po, no, yung isa rin po sa pinakamalaking trabaho po ng Office of the Solicitor General, nagpo-promote din po ito ng justice sa Pilipinas. So, ang tanong ba natin dito, no, nung naupo ba bilang Solicitor General itong si Bernardo Guevara, nagkaroon ba ng hustisya? Ito mga nabiktima nga po ng tukhang no panahon nga po ni Digong, di ba wala naman? Actually natawa pa nga ako no. Ewan ko lang, natawa lang talaga ako sa nangyayari, no, na imbis nga po na yung simpatya po natin dito po sa mga biktima, ang ngayon ang naging biktima pa ng human rights si Digong. So anong klaseng utak meron tayo mga kababayan, di ba? Ewan ko ba? So ngayon mga streetways, no, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa bagong appoint na si Darlene Bernabe, no, at ano rin po masabi niya nga dito sa pagsibak nga tuluyan kay Bernardo Guevara. Kayo ba, agree ba kayo dito na dapat in the first place dapat hindi na siya in-appoint, di ba? Magagalit na naman yung mga loyalista dyan ito kayo, marunong ka pa sa presidente. Hindi mali nga di ba? Kaya hindi, kasi kilala nyo naman po tayo mga kababayan, no? Kaya may mga ibang mga tao po na hindi po tayo gusto kasi po pag may nakita po tayong mali, sinasabi natin, hindi natin tinatago. At ngayon po, tahasan ko po sinasabi na mali po talaga in the first place na in-appoint ito si Guevara. So ngayon, well, para sa akin, ano na rin, bigyan natin ng credit ng presidente, buti na lang kamo pinalitan. Diba? Better late than never nga eh. Buti na lang pinalitan. Diba? Kasi in the first place kasi mga kababayan, Solicitor General, tapos nagipalpak naman siya bilang DOJ dati dahil wala naman nakuwang katarungan sa mga nabiktima ng tukang. So bakit siya pa yung kinuha? So tayo mga ka-streetwise, na meron tayong high hopes dito nga po kay Attorney Darlene Bernabe na marerepresent niya po sa korte ang gobyerno ng Pilipinas. Especially
Dati pala siya appointee ni Pinoy. Mukhang mahusay naman po siya, no? So, ayun, no? So, kayo po ba, agree po ba kayo dito na in the first place, dapat hindi na na-appoint itong si Guevara? Ano? So, and then, by the way, mga kababayan, balita ko nga po, marami pang mga sisibaking tuluyan. Marami pa yan, marami pa. Hindi lang si Guevara. Siguro may mga ano pa, may mga 3 or 4 pa ata. Okay. So, yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po Steam Replay. Pa-like po, subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.